Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Jordan. Ating simulan ang araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Melchor, maaari ka bang mamuno ng isang panalangin? Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Manatili tayong nakatayo at ating kantahin Kung Ikaw Ay Masaya. Hiraya! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Lahat ba ay naririto ngayon sa Opo, klase? sir. Wala pong liban sa araw na ito. Mabuti naman kung ganun. Ano ang nakikita niyong larawan sa harap? Ito po ay bote na may lamang nakakalason na kemikal. Tama. Kapag nakita mo ang isang boteng may ganitong drawing, iinumin mo ba ang laman? Bakit? Hindi po ito dapat iinumin dahil ito ay hindi maganda sa ating kalusugan. Ang drawing sa bote ay nagkakahulugang nakakalason. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang nakakaalam ng larong charades? Ang charades ay isang laro ng panghuhula ng salita o pangungusap kung saan ang iisang manlalaro ay kailangan hulaan kung ano ang aksyon. Pwede kayong gumamit ng mga kagamitan o ng isa pang kasama upang mas madali itong mahulaan. Kung sino ang makakahula ay siya naman ang pupunta sa harapan para maging manlalaro. Pipili ng manlalaro dito ng strips kung ano ang kanilang ipapahula. Handa na bang lahat? Bawat manlalaro ay may 1 minuto lamang para hulaan ng mga kaklase niya ang nakasulat sa strips. Kumain ng maraming junk foods ang bata kaya sumakit ang tiyan niya. Tumakbo ng mabilis si Daniel kaya nadapa. Abay kitang-kita sa mga mukha ninyo.
ang isang saya habang naglalaro tayo. Ngayon mga bata, ano ang masasabi nyo sa ginawa ng mga manlalaro? Tumayo ka, Bill. Ito po ay tungkol sa sani at bunga ng isang pangyayari. Tama. Ating palakpakan si Bill. Ang ginawa ng mga manlalaro kanina ang pag-aksyon ng sanhi at bunga kagaya ng mga ginawa ng kaklase ninyo dito sa harapan. Kumain siya ng kumain at biglang sumakit ang kanyang tiyan. Ngayon, araw mga bata, pag-aaralan natin ang sanhi ng bunga. Tingnan ninyo ang larawan dito sa harapan. Anong pangyayari ang inyong nakita sa anay at A at sa anay B? Siyan, tumayo ka. Sa hanay A po ay nagputol ng mga puno at sa hanay B naman po ay nagpaghaba. Ano kaya sa palagay ninyo ang ipinahiwatig ng larawan? Iyan po ay nagsasabi ng sani at bunga. Larawan, ang sa tingin nyo ang sanhi o dahilan? Sige, Chad. Ang hanay A po, sir. Magaling. Ang hanay A ay sanhi o dahilan kung batang babae ay nakapasa sa pagsusulit. Base naman sa mga larawan na inyong sinagutan o sinagot, ito ba ay tungkol sa sanhi o bunga? Opo, sir. Tama. Ano nga ba ang sanhi ng bunga? Pakibasa, Cyrene. Sanhi ay ang salitang ginagamit sa pagtukoy sa pinagmulan o dahilan ng mga pangyayari. Ano naman ang bunga? Pakibasa, Kurt. Ang bunga ay tumutukoy sa kinalabasan, resulta dulot ng isang pangyayari. Halimbawa, nagtatrabaho si May sa ibang bansa upang makapagtayo ng maraming negosyo sa Pilipinas. Alin dito sa pangungusap ang bunga at sanhi? Lina, ano ang inyong sagot? Ang bunga sa pangungusap ay nagtrabaho si May sa ibang bansa. Ang sanhi naman po ay upang makapagpatayo ng maraming negosyo sa Pilipinas. May mga salita tayo na maaaring tandaan upang malaman natin kung ito ba ay sanhi o bunga. Ito ay mga udyat sa pagpapahayag ng sanhi at bunga. Sanhi dahil sa kasi sapagkat sa palibasa, ngunit at ang bunga naman kaya bunga nito, resulta nito, tuloy, kung kaya. Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Ano ang kinalabasan ng walang tigil na pag-ulan? Kendra, Gumuho ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan. ang iyong sagot ay tama. Sa pangungusap na ito, alin ang sanhi, Marivela. May residente ang natakot kaya sila ay Magaling, lumikas sa magaling. evacuation Sa center. iyong sagot ay tama. At ang bunga naman ay ang gumuho ng lupa, tayo ay magpatuloy sa pagsugot ng mga katanungan. Ano ang kinalabasan ng mga pagkakatakot ng mga residente? Ano ang sagot, Sophia? Ang residente ang natakot ay sanhi. Kaya Magaling. sila ay lumikas sa evacuation center ay ang bunga naman po. Basahin ito lang, ang batang mahusay, gumamit ng oras, may magandang bukas. Isulat ang hanay A, ang makikitang sanhi, at sa hanay B naman ay bunga. Ang batang may panggalang, dangal ng kanyang magulang. Nag-iingat, makasakit,
sa salita pagkat napaalalahanan sa tahanan. Laging bumati sa mga guro. Dahil inspirasyon niya ang mga ito. Ang batang maagang gumising, hindi nagagahol sa mga gawain. Hindi palaasa sa iba, subalit naniniwala kapwa ay mahalaga. Ang batang mahusay sa oras, tunay na magandang bukas. Nanulat ng higit sa anumang yaman, ito ay palagahan. Ano nga ulit ang sani, Nathaniel? Ang sani ay ang salitang ginagamit sa pagtukoy sa pinagmulan o dahilan ng mga pangyayari. Tama ang iyong sagot. Ang bunga naman ay ano, Liam? Ang bunga ay tumutukoy sa kinalabasan, resulta dulot ng isang pangyayari. Mahusay, Liam. Sino naman ang makakapagbigay ng hudyat ng sani, Joel? Dahil sa kasi, sapagkat, palibasa, ngunit. Bagkos, sino naman ang magkakapagbigay ng hudyat ng bunga, Justin? Kaya bunga Okay, nito, magaling. resulta Tama ang inyong nito, sagot. tuloy, kung kaya. At para sa ating huling gawain, kunin ng inyong kwaderno at sagutan ng pagtataya. Panuto. Tukuyin ng bawat parelang nakasalong guhit kung ito ay sani o bunga. Isulat sa loob ng kahon ang tamang kasagutan. Para naman sa ikalawang gawain, panuto. Sabihin kung ang mga parelang may kasalong guhit sa bawat pangungusap ay sani o bunga. Isulat sa loob ng kahon ang inyong sagot. Maaari ninyong ipasa ang inyong gawa kung kayo ay tapos na. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, sagutan ito sa inyong mga kwaderno. Maraming salamat mga bata, at ako po muli si Teacher Jordan, at maraming salamat sa ulit sa inyo, and God bless.